Kumusta mga master? Ito ang High Speed TV. Ito ang part 23 ng lalaki na tinanggal sa trabaho at nakilala ang isang matandang pulube na tiyak magpapabago ng kanyang buhay. Minsan sa buhay ay mahirap talaga ang mapag-isa. Kaya ito ang nararamdaman ni Jake na para bang iniiwasan siya ng mga tao na gusto niya sanang kaibiganin. Kaya minsan nakakaramdam ito ng kalungkutan. Sa bidyong ito ay malalaman natin ang dating miyembro ng Red Spider na magbabalik at sino-sino itong nirecruit ni Yu para maging bagong miyembro ng Red Spider. At malalaman rin natin ang isa pang espiya ni Dave na nakapasok sa teritoryo ng Red Spider. Yan ang ating aalamin. Pero kung bago ka pa lang napadpad sa aking channel ay gusto kong makahingi ng kaunting subscribe sa inyo at pakiclick na rin ang notification bell. Maraming salamat. Sa ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin. Naging maganda nga ang takbo ng pakikisama ni Kira sa City Boys at Angels. At mas pinaganda pa ito dahil unti-unti na nga siyang napapalapit kay Cheryl. Sa kabilang banda naman ang Red Spider ay bigo sa plano nila na kidnapin ang nanay na Anastasia. At ang dalawa nga ay nagsasagawa nga ng panibagong plano. Sabi naman ng pinuno ng Red Spider, "Yu, mas mabuti siguro na humanap ka pa ng bago nating makakasama. Yung mapagkakatiwalaan." At sabi naman ni Yu, "Sige pinuno, akong bahala." Sa kabilang banda naman si Dance at Sheena naman ay nag-date sa coffee shop. At sabi ni Dance, "Babe, alam mo ba na pinag-usapan namin ang kasalan ni na Anastasia at ni Dave? At andun ang nanay ni Anastasia sa mansyon." At sabi naman ni Sheena, "Talaga babe, tapos anong nangyari?" At sabi naman ni Dance, "Saka na daw pag nakatapos na sila ng pag-aaral." At sabi ko naman kay Young Master na sabay tayo sa kanila magpapakasal. At sabi naman ni Sheena, "Ano? Sigurado ka ba babe?" At sabi naman ni Dance, "Oo babe, bakit? Ayaw mo ba?" At sabi naman ni Sheena, "Gusto kaso babe, pero nahirapan ka nga na ipasa ang algebra eh. Sa tingin mo makakasabay tayo kina Young Master?" Habang tumatawa si Sheena. At sabi naman ni Dance, "Makakapasa na ngayon ako sa algebra babe. Okay na kahit kapit helicopter ang grades ko." At tumatawa ito. At sabi nito, "Sigurado papasa na ako ngayon babe. Nakakahiya na kay Young Master na binabayaran ang unit ng algebra ko. Alam mo ba babe ano ang strategy ko?" At sabi naman ni Sheena, "Ano naman babe?" At sabi ni Dance, "Kinaibigan ko kasi yung weirdo namin kaklase na magaling sa math. At sa kanya na rin ako nagpapagawa ng assignment." At sabi naman ni Sheena, "Buti naman babe, paano mo siya napapayag?" At sabi naman ni Dance, "Bakla kasi siya babe." Habang tumatawa ito. At dagdag pa ni Dance, "Ginaming ko siya babe." At nang marinig ito ni Sheena ay nakatikim ito ng suntok. At sabi nito, "Bakit babe, ang sakit nun ha?" At sabi naman ni Sheena, "Ipagpapalit mo na ba ako sa bakla?" At sabi naman ni Dance, "Di babe ah, may gusto kasi sa akin kaya ayun siya na lang pinagawan ko ng mga assignment ko. Okay lang yan babe basta makakapasa ako para sabay tayo kina Young Master magpapakasal." At sabi naman ni Sheena, "Naku babe, malayo pa yun, may OJT pa, may 4th year college pa." At biglang nagseryoso si Dance, "Basta babe makakapagtapos tayo. At aabutin natin ang mga pangarap natin at papapakasalan kita. Saan ba ang gusto mo, simbahan o beach?" At sabi naman ni Sheena, "Gusto ko syempre sa simbahan." At ang mga oras na yun ay hinawakan nga ni Dance ang mga kamay ni Sheena. Sabay sabi, "Salamat babe ah. Kaya natin lampasan lahat ng pagsubok sa Red Spider-Man o ang journey sa college natin." At sabi naman ni Sheena, "Oo babe, kasi pag di ka makagraduate iiwan talaga kita." Sabay sabi, "Joke babe." At nagtatawanan nga ang dalawa
Sa kabilang banda naman ay nauna na si Cheryl sa tambayan ng City Boys at Angels. At sabi ni Kira na papalapit kay Cheryl, "Ang aga mo naman ganda, lagi ka talaga nauna dito." At sabi naman ni Cheryl, "Nakakahiya naman kung tawagin mo kong ganda. Hindi naman ako kagandahan." At sabi naman ni Kira, "Maganda ka inside and out. Kahit bago pa lang tayo nagkakakilala ay randam ko yun." At sabi naman ni Cheryl, "Salamat Kira ha." Sa mga oras na yun ay inabot nga ni Kira ang chocolate na ibibigay niya kay Cheryl. Sabay sabi, "Para sa iyo Cheryl, sana magustuhan mo. Kung hindi ka naman mahilig sa chocolate ay itapon mo na lang." At sabi naman ni Cheryl, "Itapon? Bakit ko naman gagawin yun? Syempre gustong gusto ko ang chocolate." At ayun na nga, patuloy ang magandang samahan ng dalawa habang hinihintay ang mga kasama nila. Samantala si Dave naman at Anastasia ay seryosong nakikinig sa major subject nila. At sabi ng professor nila, "Nais kong ipaalam sa inyo na ang magiging final project nyo ay gagawin nyo ng system at pipili kayo ng isang kumpanya o shop o masking paaralan na gagawa nyo ng project nyo. Ang project na ito ay binubuo ng 3 tao at simulan nyo na ang paghahanap ng mga kagrupo nyo. Pero bago ang lahat, nais kong sabihin sa inyo na dapat yung gagawin yung project ay unique at wala pang ibang nakakagawa sa system na yan. Dahil if meron naman ay pwede naman pero need nyo itong i-upgrade. Understand guys?" At sabi ng mga estudyante, "Yes sir." At ayun na nga, naghahanap na nga sila na magiging kasamahan nila. At syempre sa Anastasia at Dave ay sigurado na magkasama na. At dahil nakita ni Dave na walang kasamahan si Jake, ay inabot nito ang kanyang mga kamay kay Jake at sabi nito, "Samahan mo lang kami bro," ni Anastasia. At nagulat si Jake sa ginawa ni Dave at pagsabi nito ng bro sa kanya. At dito makapaniwala at sabi nito sa kanyang sarili, "Parang nagkamali yata ako sa taong ito ah." At ayun na nga, nakangiti itong si Jake at dahil sa naging kasamahan na nga nila si Jake ay tiyak na makikilala pa nila ito at mapapalapit pa si Jake sa kanila. At ayun na nga, naging masaya naman ang araw ng ating mga bida at nagtipon-tipon ang lahat sa tambayan. Sa mga oras na yun ay umaksyon sana si Jake na lumayo at sabi ni Dave, "Jake, halika dito, samahan mo na kami." At di makapaniwala sa Anastasia sa kanyang narinig sa ginawa ni Dave at nang napansin na nga ng lahat si Jake ay nagulat sila at sabi naman ni Dance, "Bro, bakit nandito yan?" At sabi naman ni Dave, "Kasama namin sa major subject si Jake." Ganun ba bro? Buti naman." At sabi naman ni Jake, "Salamat Dave. Sa totoo lang, sa tuwing nakikita ko kayo na nagkakasiyahan at may pinag-uusapan ay naiinggit ako." At napatahimik ang lahat sa kanilang narinig. At dagdag pa ni Jake, ang hirap pala mag-isa at walang kaibigan. At nang marinig yun ni Jane ay sinabi niya, "Jake, sigurado ka ba wala kang kaibigan? Para kang ang chick boy eh. Para ka ring mayabang tignan." At sabi naman ni Jake, "Wala akong kaibigan. Parang ayaw nila ako maging kaibigan. Kasi sa palagay nila, mukha akong mayabang. At nais kong humingi ng tawad sa pag-judge ko sa iyo Dave. Dahil lang kasi yun sa nangyari kay Anastasia." At sabi naman ni Dave, "Okay lang yun bro. Kalimutan mo na yun. May rason bakit ko yun ginawa. Kung gusto mo ng kaibigan ay welcome ka naman dito. Pero bro, may isa kaming misyon na tanging kami lang ang nakakaalam." At sabi naman ni Jake, "Anong misyon?" At sabi naman ni Jane, "Baka pwede yung master sabihin na natin sa kanya." At sabi naman ni Dave, "Oo Jane, bahala ko na rin itong sabihin sa kanya ngayon. Dahil lagi kasi siyang nakabuntot sa amin. At magkasama pa kami sa final project. Ganito kasi yun Jake, may kalaban kaming mamamatay tao. At tinatawag itong Red Spider. At handa silang pumatay ng tao para sa kanilang sariling pang-interes." At nang marinig ito ni Jake ay nagulat siya at masabi ito, "Wow, cool." At dagdag pa ni Dave, yun din ang rason kung bakit ko iniwasan si Anastasia noon. At nang marinig nga ito ni Jake, ang mga sinasabi ni Dave ay naintindihan na niya ang lahat. At dagdag pa ni Dave, 2 Red Spider na lang ang natitira. At kailangang mahuli na sila agad. At ibinigay nga ni Dave kay Jake ang litrato ni Yu at sabi nito, "Siya si Yu."
ang isang miyembro ng Red Spider. Kung ayaw mong mapahamak Jake ay dapat pag nasa labas ng paaralan na tayo, alayuan mo na kami. Dahil ayaw namin madamay ka. At sabi naman ni Jake, ganun pala, kaya pala. Okay bro, okay lang sa akin. Kung may mangyari sa akin, handa akong lumaban para sa mga kaibigan ko. At nang marinig ito ng lahat ay napahanga sila kay Jake dahil nakikita nila si Lemard sa katauhan nito. At sabi naman ni Dance, pasensyahan mo na rin ako dude sa mga sinabi ko sa'yo. Kasi di ko lang talaga nagustuhan ang sinabi mo kay Young Master dati. At nang marinig ito ni Jake ay napasabi ito sinong Young Master. At ayun na nga ipiniliwanag palalo ng lahat ang pagkatao ni Dave. At gulat na gulat si Jake sa kanyang nalaman. At habang nagsasalita si Jake ay nakatitig si Jane at sabi nito sa kanyang sarili, gwapo pala tong si Jake pag matagalan mong tititigan. At kinikilig itong si Jane. Na mga araw na yun ay tapos na nga ang usapan ng lahat. Habang papalabas nga ito sa campus ay may nakita silang peryahan sa tapat na kanilang paaralan na bagong bukas at sobrang masayang masaya si Dave sa nakita niya. At naisip niya agad sa Anastasia at sabi nito, mukhang masaya ito kung mag-rides kami na Anastasia. At sabi naman ni Rock, at Che, mahal mukhang mag-i-enjoy tayo dyan ha. At sabi naman ni Peachy, Muchi gusto ko sana dyan, namimiss ko ang peryahan eh. At sabi naman ni Abu, sige Muchi mukhang exciting nga dyan. At si Dance naman napasabi to sa kanyang sarili, maganda to, doon kami sa horror train. Tapos pag natakot si Babe, makaka-chancing ako sa kanya habang tumatawa ito ng malakas. At si Kira naman napasabi sa kanyang sarili, ito na ba yung pagkakataon ko para sabihin kay Cheryl na gusto ko siya o masyado pang maaga? Ano ba Kira, mag-isip ka nga, habang kinakausap niya ang sarili niya. At sabi naman ni Cheryl sa kanyang sarili ng mga oras na yun, namimiss ko na talaga ang mag-rides sa peryahan pero kung si Kira makakasama ko ay parang nahihiya ako. Parang din kaming magjuwa kasi kung ganun. Pero aminin ko, nagwapo talaga si Kira pero nahihiya ako. Bahala na, antayin ko na lang na siya ang unang gumalaw. At si Jane naman at Jake ay walang mga kapares at sabi ni Jane, baka Jake gusto mo tayon lang ang pares, di ka ba nahihiya sa kanila? Kasi ako nahihiya ako na wala akong kapares habang tumatawa ang Angels. At sabi naman ni Den, sige na bro, pares na kayo. At ayun na nga, pumayag na nga si Jake at sabi naman ni Dave, ano guys, try natin na peryahan? Ano sa palagay nyo? At sagot naman ng karamihan, sige Young Master, yan din ang nasa isip namin. At ayun na nga, mag-umpisa na nga sumabak sa peryahan ang City Boys at Angels. Sa kabilang banda naman ay nahanap na ni Yu ang bago niya makakasama. At may dalawang lalaki nga itong na-recruit, ang bagong membro ng Red Spider, si Chosen One at Trigger One. At sabi ng pinuno, masaya ako kasi may bago na tayong makakasama. At sabi naman ni Chosen One, pinuno, gagawin namin ang gusto mong uyuto sa amin. Basta mahalaga ay mabayaran mo kami ng sapat sa hinihingi namin. At sabi naman ng pinuno, pera-pera ba ang nag-udyok sa'yo para sumali sa grupong ito? At sabi naman ni Chosen One, hindi lang basta pera, naniniwala ko na ikaw ang sagot sa mga problema ko. At si Trigger One naman ay tahimik lang at napasabi ito, kahit anong ipagawa mo sa akin ay gagawin ko. Basta swelduhan mo lang ako na naaayon sa pinatratrabaho mo sa akin. At sabi naman ng pinuno, walang problema yan. At sagot naman ni Chosen One, pwede ba naming makita ang buong itsura para naman malaman namin kung sino ang boss namin? Di ka kasi namin maklaro dahil sa mask mo. At nagulat si Yu sa sinabi ni Chosen One at sabi nito sa kanyang sarili, ang lakas ng loob ng batang tuwa, ito ang gusto ni pinuno na magiging kakampi niya. Kasi kami, simula na makilala namin si pinuno ay di pa namin nakita ang buong itsura nito. At napatawa ang pinuno, pasensya ka na, Chosen One. Pero di ko pa yan magagawa sa ngayon. At habang nag-uusap ang Red Spider ay meron pang dumating si Hunter, ang dating membro ng Red Spider. Nabiyasa sa pagkikipaglaban at pinakamagaling na naging Red Spider. Na kumalas na sa grupo at sabi ng pinuno nila, wow,
Andito pala ang paborito kong alagad. Ano ang ginagawa mo dito, Hunter? At bigla na lang lumuhod si Hunter at sabi nito, patawarin mo ko pinuno dahil umalis ako sa grupo natin. Andito ako para umanib ulit sa inyo. At sana ay matanggap niyo ulit ako. Hirap na din ako makipagsapalaran mag-isa. At gusto ko ulit maging pangkat ng Red Spider. At sa mga oras na yun ay nagulat si Chosen One at sabi nito sa kanyang sarili, delikado siyang master dito. 1, 2, 3, 4. May 4 pang Red Spider na mukhang malalakas din. Lalo na itong si Trigger One at si Hunter. Kailangan malaman ito agad ni Young Master. Hanggang sa nanginginig si Chosen One pero dito nagpapahalata. Si Chosen One nga ay kaibigan ni Kira at gusto rin magtrabaho kay Young Master. At dahil sa mga plano ni Dave na mahuli si Yu ay tinanggap ni Chosen One ang misyon na ibinigay sa kanya ni Dave. At nung araw na nakita niya si Yu ay napaisip ito ng magandang idea. Napanggap nga itong lasing at sabi nito habang sinandalan si Yu, gusto ko na mamatay mister, matutulungan mo ba ako? Gusto ko mamatay o gusto kong pumatay ng tao? Kaya naman ng mga araw na yun ay naging success nga ang plano nito at makuha ang loob ni Yu. Pero di alam ni Dave na nagkukunwari lang itong si Chosen One na aanib sa Red Spider. Kaya malalagay nga sa panganib ang buhay ni Chosen One. Pag nalaman ang sekreto nito, ngayon pang alam na niya na 4 pa pala ang natitira na membro ng Red Spider at may biyasa sa pakikipaglaban na paborito ng pinuno ng Red Spider na si Hunter. Sa kabilang banda naman ay nagumpisa na nga nagtungo ang lahat sa piryahan at pares-pares nga mga ito sa pinuntahan nilang ride. At nang papasok na nga ang lahat ay nagsisigawan ang mga kababaihan. At sabi ng mga ito, ang City Boys andito. At dahil sa marami nang nakakilala sa City Boys ay tinitilian ito ng mga kababaihan. At sabi ng iba, ay mga pogi, ang cute na talaga. Kasi ang mga nasa peryahan na gabing iyon ay mga estudyante halos sa MU University. At itong si Dave at Kira ang mas maraming babaeng lumalapit sa kanila. At dahil sa naiinis na nga ang Angel ay sabay-sabay itong humarang bago pa man subukan ng mga kababaihan na yumakap sa City Boys. At sabi nga ni Sheena, bawal na mga yan dahil take na lahat. At ang mga babaeng nandun ay tinitignan nila kung sino ang walang pares. Pero nang makita nila na may pares ng lahat ay nanghina mga ito. At sabi naman ni Dance, ang hirap talaga maging gwapo. At sabi naman ni Sheena, Dance, subukan mo lang mag-entertain ng mga babae pag wala kami. At pag nakita kita, susuntukin talaga kita. At sabi naman ni Peachy, Muchi, baka pag wala ako baka nakikipag-usap ka na sa mga babaeng yan. Si Che naman ay sanabihan si Rock, mahal wag na wag ka talaga magloko sa akin, iiwan talaga kita. At sabi naman ni Rock, di talaga mahal, ikaw na ang pinakamaganda sa mga mata ko. At si Cheryl naman ay sabi nito kay Kira, mukhang madaming babae ang bet ka. At napatawa ito at sabi naman ni Kira, hayaan mo sila, ang importante sa iyo lang ako lagi didikit. At nang marinig ito ni Cheryl ay napatahimik ito at di nakapagsalita habang tinititigan itong mabuti ni Kira sa mata. Si G naman ay tumatawa na lang at sabi nito kay Jake, salamat ka sa akin, naging kapares mo ko. Dahil kung hindi, baka ginawa ka ng sandwich ng mga yun. At sabi naman ni Jake, di naman siguro ako lalapitan ng mga yun kasi di naman ako kagupuan. At sabi naman ni Jane na pabigla, sinong may sabing di ka gwapo, ang hot mo kaya? At nang marinig yun ni Jake ay napatawan lang ito. Samantala sa Anastasia naman ay tiwala naman kay Dave na di talaga ito matutokso sa babae. At sabi nito, kahit lumapit pa sila sa iyo love ay okay lang sa akin kasi alam ko naman na sa akin ka pa din pupunta. At sabi naman ni Dave, oo naman love, nakatatak ka na sa puso ko. Kulang na nga lang magpatato ako ng pangalan mo dito. At nang mga oras na yun ay tumuloy na nga ang bawat pares sa napili nilang ride. At nang mga oras din yun ay pasikretong nagbabantay si Lee at Richard para bantayan sila Dave dahil inutos ito ni Young Master sa kanila.
Samantala, sa kabilang banda naman ay nag-usap-usap nga ang Red Spider pero wala ang pinuno nila. Umalis saglit at sabi ni Chosen One, nakaka-curious naman, di ko nakita ang itsura ng pinuno natin. At sabi naman ni Yu, wag mo nang kilalanin, di talaga yan magpapakita ng itsura niya. Di ko nga klaro mga mata niyan dahil sa haba niyang bangs at napatawa na lang si Hunter sa kanyang narinig. Di talaga ipapakita ng pinuno natin ang itsura niya kasi baka may magtraidor, isa sa atin. Hindi mapapahamak siya at nang marinig ito ni Chosen One ay kinabahan ito sa sinabi ni Hunter at dagdag pa ni Hunter, basta ako gagawin ko ang pinag-uutos niya. Ngayon pa't binigyan niya ako ng pagkakataong bumalik. At sabi naman ni Trigger One, buti na lang pinalaya kanya dati. At sabi naman ni Hunter, nagawa ko na kasi ang misyon dati na pinagawa niya sa akin. Nung pinasabog ko yung gulong ng sasakyan ng isa sa pinakamayaman dito sa ating bansa. At ang tinutukoy nga ni Hunter dito ang pamilya ni Tatay Bell na nagbigay kay Dave na kapangyarihan. At dagdag pa ni Hunter, nagulat nga ako na may bago palang tagapagmana sa kumpanyang yun, yung tinatawag nilang Young Master. Di ko alam saan angkan nanggaling yun. Basta ang sigurado ako ay napatay ko na lahat ang sakay ng sasakyang iyon. At hingid sa kalaman ni Hunter ay nakaligtas nga si Bell ng mga oras na yun. At sabi pa ni Hunter, sundin nyo lang ang pinag-uutos ng pinuno natin. At wag na wag kayong magkakamali na traidorin siya dahil sobrang nakakatakot yan magalit. Nung unang beses sumali ako sa Red Spider ay napatawa ako dahil siya ang pinuno mas malaki pang katawan ko. Kaya gusto ko maging leader nun, pero nagulat ako nung nagkaharap kami. Inalo niya ako sa loob lamang ng 5 segundo at di ako makagalaw nun, parang naparalisa ang katawan ko sa ginawa niyang suntok sa akin. Delikado ang taong yan. Ang pinuno natin ay bihasa sa martial art at kayang-kaya tayong niyang ubusin kahit magsabay-sabay pa tayo. At may gamit din yan na patalim na mula pa sa Japan. Sa kabilang banda naman ay masayang masaya si Dave at Anastasia na nakasakay sa Ferris wheel. At sabi ni Dave, love, ang ganda pala ng view dito. At sabi naman ni Anastasia, oo nga love eh. At sabi naman ni Dave, bare months na pala no. At sabi naman ni Anastasia, oh love, bakit? At sabi naman ni Dave, bare months ka ba? At sabi naman ni Anastasia, bakit love? Kasi di lang kita mamahalin sa September, October, November at December. Kasi I love you forever. At sabi naman ni Anastasia, ang corny mo talaga love. At gumanti naman ito sabay sabi, love, geometry ba ang favorite subject mo? At sabi naman ni Dave, bakit love? Kasi anong anggulo ang gwapo mo? Ang gwapo ng future husband ko. At ng mga oras na yun ay nagyakapan ang dalawa habang nasa tuktok ng Ferris wheel. At hinalikan nga ni Dave si Anastasia sa mga labi nito. At sabi nito, mahal na mahal kita love. Kunti na lang at matutupad din natin ang mitiin nating magpakasal. At dagdag pa ni Dave, parang magic yung nangyari sa atin no. Kasi nagkabanggaan lang tayo, naging tayo na. At napatawa si Anastasia sa kanyang narinig. Oh love di ako mapaniwala na sinundan mo ko nun. May tanong ako sa iyo love, nagagandahan ka ba sa akin? Kasi kung tutusin marami namang mas sexy dyan, mas maganda ka sa akin. Bakit ba ako ang nagustuhan mo love? At sabi naman ni Dave, kahit madaming sexy at maganda akong nakikita sa paligid, ay baliwala ang lahat ng yan kasi namagnet na ako sa iyo. At para sa akin, ikaw ang pinakamaganda sa kanilang lahat. Sa mga ngiti mo pa lang ay nakakamatay na. Ang cute mo kasi love at sarap mong mahalin. At sabi naman ni Anastasia habang nakayakap ito, salamat love dahil dumating ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita. At kaya natin to. Ano kaya ang susunod na mangyayari at paano lalabanan ng City Boys ang iba pang sekretong membro ng Red Spider? At paano maipapadala ni Chosen One ang mensahe niya kay Young Master? Yan ang ating aabangan sa part 24. Kung bago ka palang napadpad sa aking channel ay please subscribe, like, comment at share. Once again, this is Seismic TV. Mag-iwan na salita. Peace out.